China has expressed its displeasure over a group of Indian mountaineers naming a previously unnamed peak in the Indian state of Arunachal Pradesh after the 6th Dalai Lama. China, galit na naman sa India matapos nitong isunod sa pangalan ng ika-6 na Dalai Lama ang tuktok ng isang bundok sa Arunachal Pradesh na pilit inaangkin ng China. Ano nga ba ang buong kwento sa balitang ito at bakit galit na galit sa Dalai Lama ang mga Chino? Saan nga ba nagmula ang mga ito at bakit nangibabaw sa Tibet ang malakas na impluwensya nito? Yan ang ating aalamin. Ito ang Arunachal Pradesh, isang estado sa Hilagang Silangan na bahagi ng India. Kilala ito sa maganda nitong kalikasan at mayamang kultura. Ang hangganan nito ay nasa hilaga, katabi ng China, at ito ay bahagi ng teritoryong pinagtatalunan ng India at ng China. Tahanan ito ng iba't ibang etnikong grupo at mayaman sa iba't ibang uri ng halaman at mga hayop. Ito naman ang Tawang, isang bayan sa Arunachal Pradesh na may malaking kahalagahan sa kultura at relihiyon. Ito ang lokasyon ng Tawang Monastery, ang pinakamalaking Buddhist monastery sa India at isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Ang Tawang ay kilala rin bilang lugar ng kapanganakan ng ika-6 na Dalai Lama na nagngangalang Changyang Gyatso, na isang mahalagang figura sa Tibetan Buddhism at sa kasaysayan ng Tibet. Si Changyang Gyatso ay isinilang sa Tawang noong 1683. Kilala siya sa kanyang mga tula at ang kanyang diwa ng kalayaan at mahalaga ang kanyang pagkatao sa kasaysayan ng Tibet. Ang kanyang koneksyon sa Tawang ay nagdadala ng simbolikong halaga lalo na sa mga Tibetian at sa kanilang pagkakakilanlan. Kaya naman ito lamang September 26, taong kasalukuyan, nang umakyat ang isang grupo ng mga mountaineer mula sa India sa isang hindi pa napapangalanang tuktok sa Arunachal Pradesh, ay tinawag nila itong tuktok ng Changyang Gyatso bilang paggalang sa ika-6 na Dalai Lama. Ang pag-akyat na ito ay bahagi ng isang mas malawak na hakbang ng India na ipakita ang kanilang presensya sa nasabing rehiyon. Gayunpaman ay mariin itong tinututulan ng China dahil ang hakbang na ito ay nagbabasura ng kanilang mga claims sa lugar na ito at ito ay nagpapakita ng mas lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Naniniwala kasi ang China na ang Arunachal Pradesh ay bahagi ng South Tibet na itinuturing nilang nakasama sa teritoryo ng Tibet at ayon sa China, ang mga kasaysayan ng Tibetan governance at ang impluwensya ng Dalai Lama sa rehiyon ay nagbibigay ng batayan sa kanilang mga claim. Gayunpaman sa kabila nito, ang China ay nagtatangkang alisin ang impluwensya ng Dalai Lama at ng Tibetan Buddhism na nakikita nilang banta sa kanilang kontrol sa Tibet. Kaya't sa kabila ng kanilang claim sa Arunachal Pradesh na ibinabatay nila sa pamumuno noon ng Dalai Lama sa Tibet, ay nilalayo naman nilang supilin ang anumang pag-aangkin ng mga Tibetian, kabilang ang simbolismo ng Dalai Lama. Pero bakit nga ba galit na galit ang China sa mga Dalai Lama? Ayon kasi sa kasaysayan, ang hari ng Tibet noong ika-7 siglo na si Songtsen Gampo ay nagpalawak noon ng teritoryo na nagsanib sa ilang bahagi ng Nepal, China at India. Sa madaling salita, ang Tibet ay may sariling kasaysayan at kultura, subalit sa panahong ito ay nasa ilalim na sila ng kontrol ng China. Ang hari ng Tibet na si Songtsen Gampo ay kinikilala rin bilang unang nagpalaganap ng Budismo sa Tibet, kung saan ang Budismo ay pinaniniwalaang nagmula sa India. Kaya't sa madaling salita, dahil sa pagpapalawak ng kaharian ng hari ng Tibet sa pamamagitan ng pag-aasawa ng mga prinsesa mula sa Nepal at China, ay nagkaroon ng mas malawak na kasaysayan ng saling lahi ng kanilang henerasyon hanggang lumaganap ito sa Arunachal Pradesh na bahagi ng India, kung saan ay dito isinilang ang ika-6 na Dalai Lama. Ang ika-6 na Dalai Lama na si Changyang Gyatso ay ipinanganak sa Tawang, India at dinala sa Tibet noong siya ay bata pa, at matapos ang kanyang pagkilala bilang Dalai Lama, siya ay inilipat sa Lhasa na kabisera ng Tibet, kung saan siya ay pinalaki at sinanay. Ang kanyang pagdating sa Tibet ay bahagi ng tradisyon ng pagtukoy at pagsasanay sa mga batang Dalai Lama. Subalit nang manalo sa civil war ang mga komunista sa China noong 1949, ay agad nilang tinukoy ang Tibet bilang bahagi ng bagong estado at ipinahayag ng mga Chino ang liberasyon ng Tibet noong Oktubre 1950 bilang bahagi ng People's Republic of China at pumasok ang mga tropang Chino sa silangang Tibet
at mabilis na nilupig ang nooy walang kalaban-laban ng mga Tibetian at sa kabila ng mga pangako ng otonomiya sa 17-point agreement ng 1951 ay nagpatuloy ang mga hakbang ng China sa pagsugpo sa kultura at relihiyon ng Tibet. Sa paglipas ng panahon nagdulot ito ng malawak na pagkabahala sa mga Tibetian na nagbunsod sa pag-aalsa nito noong 1959 upang ipagtanggol ang kanilang kalayaan at ang Dalai Lama. Subalit dahil mas malakas ang puwersa ng China ay natalo nito ang mga Tibetian na naging daan sa Dalai Lama upang magbalik sa India upang mapanatili ang simbolo at kultura ng kanilang kasaysayan. Kaya't sa madaling salita, bagamat ang Tibet ay may sariling pamahalaan, kultura at relihiyon, ay nananatili silang hindi malaya sa kamay ng mga Tsino. Kaya't ang pag-aangkin ng China sa Arunachal Pradesh gamit ang kasaysayan ng Dalai Lama ay kagaya lamang din ng kanilang pag-aangkin sa Tibet na maituturing ng isang pananakop ng isang bansa. Samantala ang India naman, bagamat kinikilala nila ang Arunachal Pradesh na bahagi ng India, ay inirerespeto naman nila ang kasaysayan ng Dalai Lama at kinikilala ang kanilang karapatan sa mga teritoryong minsan ay pinagharian nila dahil ang kanilang mga pagpapalawak noon ng teritoryo ay sinasabing sa pamamagitan lamang naman ng pagpapakasal sa mga prinsesa na nag-isa noon sa mga kaharian nila, hindi gaya ng China na gumagamit ng dahas, makontrol lamang ang mga teritoryong ninanais nila. Halos kahalintulad lamang din ito ng Xinjiang sa China na noon ay naging tahanan ng iba't ibang sinaunang kaharian at etnikong grupo na may kanya-kanyang pamahalaan kung saan ang rehiyon ay nakaranas ng iba't ibang antas ng otonomiya at kontrol sa loob ng kasaysayan. Kabilang ang mga lokal na kaharian na hindi direktang nasasakupan ng China, subalit sa pagdating ng Qing Dynasty noong ika-18 siglo ay nagkaroon ng direktang kontrol ang China sa Xinjiang na nagbukas ng daan sa pagsasama nito sa China at sa kabila ng pagnanais nilang magkaroon din ng sariling kasarinlan ay wala silang nagawa sa mas malaking puwersa ng Komunistang Partido ng China na magpasa hanggang ngayon ay nagbibigay ng malakas na kontrol para sa Komunistang Partido ng China. Gayunpaman dahil sa pagkakaroon ng mga panibagong kasunduan sa mga hangganan ng bawat teritoryo ay kinakailangan lamang na irespeto ng bawat bansa sa mundo ang mga hangganan na kinikilala ng international law. Kaya't ang karamihan sa mga pag-aangkin ng China sa bawat teritoryo ay masasabi na nating isang kalabisan na nagpapagulo sa kapayapaan ng mundo. Kaya't hindi malabong sa malapit na hinaharap ay pagbayaran din ng China ang kasakiman nito dahil sa pangbabaliwala sa karapatan ng bawat bansa sa mundo para sa pagkilala ng kani-kanilang teritoryo.